So, magandang araw mga bro. Welcome back na naman sa aking channel. Ngayon naman ay meron tayong imo-modified na battery charger. Ayan. Bali, ang battery charger na ito mga bro ay Intelligent Pulse Upgrade. Ayan. So, bali, 4 na beses lang daw ito na gamit ng may-ari ay nasira na. Kaya, hindi na magawa. Wala tayong pamalit na pyesa. Kaya, nagdesisyon ang may-ari na ibilihan na lang ng bagong 12 amperes na transformer. Ayan, bali may transformer tayo dito mga bro. Ayan o. So, bali ang kanyang output ay 12012 at ang kanyang input ay ayan o, 220, 110 saka 0. Ayan. So, ito yung ipapalit natin dito mga bro. Mas heavy duty. Yun ang sinuggest ko dun sa may-ari, pumayag naman at bumili siya. Tapos nagbigay na rin siya ng dalawang diode na heavy duty. Ayan. Bali 30 amperes na diode. So bali ang negative nito mga bro, itong pinaka-plate niya, itong heatsink. Ayan, itong dalawang pin niya na ito yung kanyang positive. Okay. So, bago natin pagpatuloy ito mga bro ay pagbigyan natin yung tatlong nagpapa-shoutout dito. Ayan. Shoutout kay Pinoy Hunters Vlogs. Ayan, nagsabi dito pa shoutout na lang din sir. Watching from Montalban, Rizal po. Pinoy Hunter Vlogs. Ayan. Sunod naman natin si Sir Burns Techmix Vlog Tutorial in Invention. Ayan, ang sabi dito, magandang araw boss, pa-shoutout lang ako sa aking channel Burns Techmix Vlog Tutorial and Invention. Ayan. Sunod naman natin si Sir Amilito Amban. Ayan, sabi dito, okay sir, manood okay sa'yo, tube. Followers kasi ako, paki-shoutout sir sa susunod mong video. Okay. Yan yung shoutout natin mga boss. Ayan. So, itutuloy natin yung ating gagawin dito sa ating battery charger. Panoorin yung mga bro para makaroon kayo ng idea. Okay. So, bali ang mangyayari ay tatanggalin na natin itong pinaka laman nito. Okay. So, ayan mga boss, bali natanggalan natin yung ating board sa ating charger. Ayan, bali ilalagay na natin yung ating transformer. So, bali ang natira lang dito mga bro sa kanyang case ay itong kanyang clip na papuntang battery. Tapos yung cord niya papuntang kuryente. Tapos yung mga switch. Yun lang yung natira, tapos yung mga LED nya, LED, tapos yung display. Titingnan natin mga bro kung magagamit natin itong display nya kahit sa voltage lang saka sa ampere. Yan, subukan natin install mamaya. So unahin natin yung ating transformer, pati itong kon pala, itong pinaka blower nya, ito yung natira, kakapit din natin mamaya. Ayan. So, yan. Lagay na natin yung ating transformer. Ganyan. So, hindi muna natin siya ipipix. Binutasan na rin natin siya yung paglalagyan ng tornilyo. Okay, tapos itong kanyang rectifier. Ayan. So, ganyan siya mga bro. Ayan o. Ayan. So, dito muna tayo sa ating primary mga bro. Yung uunahin natin. Dito muna tayo mag-focus sa ating primary. Ayan. So, bali 0, 110, 220. Bali, ang gagamitin natin dito ay itong 0 saka 220.
Okay, install natin. So bali itong isang switch natin mga bro, ito yung gagamitin natin, isang switch. Ayan. So itong isa pupunta rito sa switch. Ayan. So install muna natin mga bro isang wire ng cord natin dito sa ating switch. Apply natin ng lead para madaling kumapit. So kabit natin. Ayan. Tapos itong isang wire niya, ito natin ilalagay. Ayan. So hinangin natin mga bro. Ayan. So ayan, bali nakabit na natin sa ating switch. Ikabit naman natin dito sa ating zero sa primary natin. So hinangin na natin mga bro. Ayan, nahinang na natin. So punta naman tayo doon sa ating secondary ngayon. Ayan. So bali ang ating magiging positive mga boss ay itong gitna. Ito magiging positive natin. Dahil ito yung negative natin, itong pinaka plate ng dalawang diode natin na ito. So ilagay na natin yung kanyang wire. Hinangan muna natin. Layan muna natin ng ayan, para madaling kumapit. Ganyan gawin nyo mga bro kapag naghihinang kayo para madaling kumapit. Tapos lagyan na natin ng wire. Okay. So lagyan pa natin ng isang diode. Ayan. So bali na lagyan na natin ng dalawang wire yung ating diode. I-connect naman natin dito sa ating transformer. Dito sa dalawang dosi. Ayan. So na-connect na natin mga boss. Okay. Bali ang mangyayari mga boss, itong zero natin, ito yung magiging positive natin. Dahil ito yung negative natin, negative plate ng ating dalawang rectifier na diode. I-connect naman natin ngayon itong ating positive dito sa gitna sa ating zero. Yan. Okay. So ikabit naman natin yung ating negative. Bali ito yung ating negative mga boss. Yan. Itong naka-tornilyo na ito. So i-connect natin itong ating negative. Ayan. So ang susunod mga boss ay ilagay natin itong ating capacitor.
So, naikabit na natin mga bro yung positive ng capacitor. Ikabit naman natin yung negative ng capacitor sa ating negative clip. So, ikabit naman natin mga boss itong negative clip natin dito sa negative ng capacitor. Ayan. Okay, ikabit na natin. So, ang susunod mga bro ay kakabitin natin tong wirings ng kuwan natin. So, ikabit natin mga boss. Tapos ikabit din natin itong kanyang negative dito sa negative natin. Okay. Yan, mamaya na natin testingin yung kanyang yung pinaka ampere niya saka voltahe niya. So try natin. Subukan natin i-kuan saksak sa kuryente. Yan. So lipat natin to. So paghiwalay natin yung clip baka mag-spark. Susubukan natin. Ayun. So umikot yung kanyang blower mga bro. So patay muna natin ang ating switch. So ayan. So pukusan natin yung kanyang pan. I-switch natin ngayon. Ayun. Okay, patayin ulit natin. Ayan. So i-switch natin ulit. Okay. So i-test natin ngayon mga bro kung ilan yung kanyang voltahe. Set natin siya sa 50. Ayan. Nasa 14 volt mga bro. Ayan. Tamang tama lang. Kapag naikabit yan sa battery, magiging 12 volt. Okay. So mamaya mga bro, i-update ko kayo kung may kabit ko yung kanyang, patay muna natin yung kanyang ampere saka voltage. Okay. So bali update ko lang mga sir, bali yung ground natin ng display natin, ito tong bandang gilid na ito, yung may XX na yan tapos yung isa yung kanyang voltage, tapos yung isa yung kanyang ampere. So yung kanyang ampere ay pinagsama ko tapos kinabit ko sa positive, tapos yung ground natin ay dun sa negative. So try natin mga bro. Ayan so, saksak natin. So titignan natin ngayon. Ayan, yun natin. Ayan. So bali mga boss, meron siyang 14.9. Ayan volt, tapos dun sa kanyang ampere ay 55.5 ampere. Ayan. So okay mga boss, yung conversion natin. Ayan, kung gusto nyo gayahin, kung may ganyan kayong charger ay pwede nyo pagkunan to ng idea itong ginawa natin. Okay. Ayos mga boss, sana ay nagkaroon kayo ng idea o nakapulot kayo ng konting aral sa ating video. Ayos mga boss.